Inaasahang mas marami pang pananaliksik ang mapagtatagumpayan sa bansa sa pamamagitan ng Balik Scientist Program Convention ng DOST na ginanap sa Clark, Pampanga. Kung ano-anong larangan ang maaari nitong matulungan, alamin sa sentro ng balita ni Noel Talakay live. Naomi, nagpapatuloy ngayong hapon ang isang convention na Balik Scientist Program na sa pangunguna ng Department of Science and Technology or DOST dito sa Clark, Pampanga. Dinaluhan ng mga Filipino scientists mula sa iba't ibang larangan sa kalusugan, agrikultura, aquatic resource, makabagong teknolohiya at marami pang iba ang Balik Scientist Program Convention dito sa Clark, Pampanga. Ito na ang ika-9 na taon ng nasabing programa na may temang Harnessing Global Science for Sustainable Development and Transformation. Tinatayang nasa 150 Filipino scientists na galing sa iba't ibang bansa na umuwi pa ng Pilipinas para makilahok sa nasabing convention ngayong taon. Ayon kay Secretary Renato Solidom ng DOST, makikinabang dito ang bansa dahil ito ang mga magbibigay solusyon sa mga problema na kinakaharap ngayon ng bansa. Aniya, hindi lang kaalaman ng ang maibabahagi ng mga Pinoy na scientist, kundi kasama rin ang kanilang practical application ng science and technology. Iginita man ni Solidom na maari pa rin pumunta sa ibang bansa ang mga Pinoy scientists na kabilang sa nasabing programa para mag-aral at palawakin pa ang kanilang kaalaman na kanila naman ibabahagi dito sa bansa. Mayroong 3 kategorya ang nasabing programa. May short term na tatagal ng 15 days hanggang 6 months. Medium term na tatagal naman ng 6 months hanggang 1 year at 1 year hanggang 3 years para sa long term. Matatandaan, Naomi, na isa sa mga advokasya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Science, Technology at Innovation Plan ng Pilipinas kung saan nabanggit ito sa kanyang ikalawang SONA ang kahalagahan ng Balik Scientist Program. Ang Balik Scientist Program ay may iba-ibang kategorya. Karamihan dyan ay may hangganan ang kanilang pagbisita sa Pilipinas kasi syempre, unang-una, kailangan nilang ikonsidera yung kanilang kasalukuyang posisyon, kanilang pamilya at yung hangarin nilang tumulong sa Pilipinas. Ako po'y nananawagan sa ating mga kasamahan sa gobyerno, national to local, na i-avail nyo po ang Balik Scientist Program kasi yung mga problema po ng ating bansa ay pwedeng masolusyonan through science, technology, and innovation. Isa sa mga breakthrough invention na nandito ngayon ay ang pagkakaroon ng isang produkto na lalaban sa dengue. Katunayan, sabi nga ng World Health Organization na mula January hanggang July 2023 ay mayroon ng 299 death ng dengue. Mababa pa rin ito kumpara sa 405 noong nakaraang taon sa kaparehong buwan. At ngayon nga makakasama natin si Dr. Jonela Saludes ng University of San Agustin ng Iloilo. Siya po ang nag-invent ng produktong ito na tawa-tawa. Sir, paano po ba ito makakatulong para sa ating mga dengue patient? Magandang hapon sa mga nanonood. Ang produktong ito ay gawa sa science ng University of San Agustin at Herbanex Laboratories. Ito ay nakakatulong sa mga pasyente ng dengue sa pamamaraan ng pagpataas ng blood platelets nila kung sila ay may dengue at ito ay iniinom para madali silang gumaling. Sir, kailan ba ito magiging available sa market? Approved na ba ito ng FDA? At magkano ba ito kung sakasakali? Ang produktong ito ay meron ng FDA Certificate of Product Registration at kailangan pa ng mga 1 taon for clinical study para maging available ito sa market. So mga kalagitnaan o katapusan ng next year, ilalabas na po ito. Maraming salamat, Doc. Naomi, yung po ulit si Dr. Jonel Saludes ng University of San Agustin. At ngayong hapon nga, Naomi, nagpapatuloy pa rin itong convention at nagsimula ito noong pang 1975 sa panahon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Naomi? Maraming salamat, Noel Talakay.